Master, ara. Labit lapya ay. Wasdag mga master, kahit sobrang mahal ng gasolina ngayon mga master, ang nagtampuhanay kami dito para maglimas kami dito sa sapa. Ginamit namin dito panglimas ang makina nilang Master Rinske. At dito na, tinutubila na ni Master Daniel. At sobrang napakaangas ang makinang ito kasi napakalakas ang buga tapos mahina lang kumain ng gasolina. At ito pala yung sapa na lilimasan namin ngayon. At yung mga kasamahan ko dito ay nakaandam na. Inatangan talaga namin dito ang tubig na mahubas. Sobrang excited na rin ang dagway ni Master Gio. At sa mga oras nito ay lumalatay ako sa lukob. Tinitingnan ko dito ang tubig. Sumusunod din yung aking mga gwapong kasamahan. At pagkalingon ko dito banda-banda ay may karabaw nga nag-swimming. Sabi ng karabaw, nagunsa mo dado? Sabi ko naman, ang limas lagi minoy. Sabi naman ng karabaw, ayot da tubig ha, para napay milanguya. Sabi ko naman, okay noy. At sa mga puntong ito ay nagsimula nang humuhupa yung tubig. Kaya nanimo muna na kami dito ng mga palan para kondisyonis kami sa pagpagsikop-sikop sa mga iskaisdaan mamaya. Sobrang lipay din ang nagway ng Master Jeremy. At sa mga oras ito ay naghuhuwat ng muhubas ang mga kamastiran dito. At paglingon ko rin dito ay nagandam na pala dito purong mga saraging. Para may titimuin kapag ginugutom at tamang bagtas-bagtas na ako dito at tinitingnan na namin yung sapa kung maliit na ba yung tubig. Medyo maliit-liit ng gamay na dyan ang tubig, malapit ng mahubas. Si Master Joey dito ay rumarampa-rampa pa. Sa mga puntong ito ay nakahuli na pala kami dito ng isang kasiling bugoy at karpis. Nagsugod nagrubing-rubing dito ang mga master kasi malapit na dyan mahubas yung tubig. At dito naman barbanda, nangaluto na pala dito yung saraging. Lumilipay yung mga dagway para makatimo na yung mga dagway dito ng gipanggutom. At sa mga puntong ito ay lumiliit na dyan ang tubig ng sapa, nangalipay ng mga dagway dito kasi excited na silang magsikop-sikop. At sa mga oras ito ay nakukuy-ukoy na dito si Master Gio kasi naaninag niya ang pantat na ito. Hindi talaga niya pinapasaylo, nadakpan talaga niya yung dalawang good size ng mga pantat. Sobrang napakadako at napakatambok na talaga ng pantat na ito para nabukto ni Master Jeremy. Kaya binutang na sumahiwang sudlanan at dito na nakatukbo na naman siya dito ng pangalawa. Nagsimula na talagang magpahulihan yung mga isda kasi kumukunti na talaga yung tubig sa sapa. At ito na, meron na namang pantat na hito na nahuli si Master Gio. Hindi pinadugay-dugay na Master Jeremy, agad-agad niyang binabali yung mga kasungayan ng pantat para hindi makakatunog kasi napakalami kapag natunog ka nito. At dito na may binalibag na naman dito na karpis, na good size na nakarpis. Nagsunod-sunod talaga kadakpan yung mga kaisdaan. Tumingin si Master Rinke, sabi niya daghan-daghan na. At pagkalingon ko dito banda-banda ay may iniitsa na naman dito na kasiling bugoy. Kaya agad-agad ko ditong pinupunit at sinisulod sa mahiwagang balde. Gusto ko sanang tumulong sa pagpanikop sa mga kaisdaan pero naisip ko na napakadagko pala diyan ng mga alimatok dito. Oy, sobrang nahahadok talaga ang aking dagway sa animal na yan. Hindi ko talaga makaya ang kangilo sa alimatok. At pagkalingon ko dito ay may baki na iniitsa si Master Gio. Nagkapuligi ako ditong tukbo kay kusuki ang magletlayan. Nagngisi ang dagway ng baki kasi nakatakas daw siya kaya agad-agad binigyan ng dakol ni Master Gio. Lumilipay ang kanyang dagway kasi nakuha ang baki. Agad-agad rin nasundan ng good size na tilapia. Ako na lang dito si Babaw ang tagapulot ng huli kasi ayaw ko talagang tumulong sa kanila din sa ubos sa pagsikop-sikop kasi napakadagko talaga ng mga alimatok diyan, nakapagabalhibuo na. Pagtingin ko naman kay Dudong ay sobrang lipay ng kanyang dagway kasi nakadako po siya ng halwa na dalag. Agad-agad ko ring dinadakma ditong maayo kasi nagkisikisi pa siya. Agad ring sinundan ng pantat na ito kaya giapil ko na dito og tukbo. At pagkalingon ko naman dito ay meron namang dako kayong halwa na dalag na nakuha. At agad-agad ko rin ditong pinunit at binibikil ko ang kanyang liog para hindi na talaga siya makalukso-lukso. Nakatulog talaga siya kasi na-stipnik na yung kanyang liig. Sa mga oras ito nakapulikin na talaga ako dito panukbo sa mga huli nila. At dito na binabalian ko siguro ng sungay ng mga kapantatan dito para hindi talaga kami tutunok. At dito na binibikil ko na naman ang liog ng halwan. At pagkalingon ko dito banda-banda ay meron namang pantat na hito dito kaya agad-agad ko ring binabalian ang mga kasungayan. Hindi rin nagpapahuli ang disdang puyo na apot. Napalingon rin ako kay Master EJ kasi may itsa siya dito na baki. Agad-agad ko rin ditong nasalo. Napakatambok na talaga ng baki na ito. At sinamahan din ng isdang robot at dahil puno ng aming lagayan ay diyan muna kay sa gilid. At sa mga oras ito nagpadayon sila dito kumot-kumot sa mga kalanungan. At ako dito ay binikil ko na naman ang liog ng halwan. Hindi pinadugay-dugay, nakatulog siya agad. Marami-rami gamay na pala yung mga nahuli naming isda at meron ding mga isdang robot. Pagkalingon ko kay Master Gio, mura nagkalabaw nga nagtuna. At dito rin pagkalingon ko kay Dudong ay nakadakop rin siya dito ng halwan na dalag kaya hindi ko pinasaylo, agad-agad ko rin ditong tinutukbo. Hindi ko na lang binikil yung liog ng halwan, pinapasaylo ko na lang. At sa mga puntong ito ay natapos sa palang mga kamastiran dito sa pagpanikop sa mga isda. Parang talagang mga kalabaw yung kanyang mga dagway dito nagkalapok na. Pero sobrang napakasulit at nalilipay yung mga kadagwayan kasi napakarami talaga ang mga huli. Kaya sa mga oras ito ay nagsimula na kami dito maghugas at maglimpyo sa mga kaisdaan kasi nagugutom yung aming mga kadagwayan kasi udto na. Sobrang nakakalipay at nakakatuwa at nakakalingaw talaga ang ganitong klaseng mga trip. Kaya kung isa ka rin nakarelate sa video na ito master, huwag kang mag-alinlangan, mag-comment ka lang dyan sa baba, share mo din yung experience mo. At syempre hindi na pinadugay-dugay sa mga oras ito ay sinugdan ko na dito pagsugba ang mga isdang robot dito. Shoutout sa iyo master kung kumakain ka rin ng ganitong klaseng isda. At dito banda si Master Joey dito ay nagtagod na ng lubid. Ipangbaliktad ko na rin dito ang mga isdang karubutan para hindi sila mga pagtong. At sa mga oras ito ay tinatakang na po ang mga tilapia, pantat at haluan para lalagyan ng gata. Hilaw pa ito pero napakalami ng tingnan. At ito na nilalagyan na ng gata. At sa wakas may nagusukad na dito si Master Joey kasi ginugusla na talaga ang mga dagway naming lahat. At dito naman banda hinahakot na namin ni Master Joey ang mga isdang robot na sinusugba namin. Nagkapaka-crispy talaga nito, nagkagay-kagay pa. Napakasarap at napakalami nitong isaw-saw sa suka. At syempre sinusukad na rin dito ni Master Daniel ang ginataan na isda. At hindi na pinadugay-dugay, naplasta na ang pagkaon sa lamisa. Kaya wala nang daghang saligubot, atak na dayon. Kaya ikaw dyan master kung mahilig ka rin sa mga ganitong klaseng isda, huwag ka nang magtagal, halika na rito, mangain na tayo. Kit. Grabe, tapok na pong pwede. Tanang. Yan na!
Kanya tanong agkari undag bidaw. Mataghan pa yung Yes, tanong. Lius. Patay, padakop ng mga bata. Gusto nga namin yun. Video ah. Karena video eh. Yan ka? Ano dahil? Siguro pantat. Okay.